ilang mambabatas ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawal na ang mga pogo sa bansa. Pero nakukulangan daw sila sa pahayag ng Pangulo tungkol sa presyo ng bigas at minimum wage. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Effective today, all pogos are banned. Ito ang sorpresang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong sona. Hanggang ngayong taon lang ang ibinigay niya sa PAGCOR para tuluyang maalis sa bansa ang mga pogo. Ang PAGCOR tatalima raw sa utos ng Pangulo. 6 na buwan pa. Gagawin natin ang lahat para mapag-aralan natin kung paano natin siguro dahan-dahang may alis. Papaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. Ayon sa PAGCOR chairman, may 43 legal na pogo kung saan nakasalalay ang hanap buhay ng mahigit 40,000 Pilipino. Hindi pa raw kasama riyan ang mga indirect at ancillary services na kumikita rin sa pogo. May sinabi din ng Pangulo na inaatasan niyan dole na maghanda na rin ng mga training programs. At para nang sa ganon, yung mga madi-displace nating mga kapwa Pilipino, ang mga madi-displace na yun, ay magkakaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay muli. Sabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gagawa sila ng paraan para mabigyan ng trabaho ang maapektuhang pogo workers. Si Senadora Riza Ontiveros na nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga pogo at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission masaya sa desisyon ng Pangulo. May mga pag-aaral na pong ginawa ang NEDA, ang Finance Department po natin, tungkol po dun sa mga madi-displace po ng mga Pilipino dito po sa pagbaba ng pogo. So I think siguro magkakaroon na lang po ng adjustment. Tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong, sa mga whistleblower na nagsumbong. Ito'y importanteng tagumpay para sa mamamayan. Pinuri rin ito ng iba pang mambabatas kahit ang ilang nasa oposisyon. Positibo sa akin yung pagbaba ng pogo dahil kami nga sa Makabayan yung nangunguna para at very vocal kami na tanggalin or iban talaga itong kailangan pa rin i-address itong trabaho para sa ating mga kababayan. Pero pinuna rin nila ang ibang binanggit ng Pangulo, partikular sa presyo ng bigas at kulang umanong minimum wage. Hindi sapat yung per region magtaas ng wage, kaya ang na-file natin, national minimum wage. Pero hanggang ngayon, iniiwasan yon ng Pangulo. Gusto sana nating sabihin talaga sa Pangulo na walk the talk. Kasi bakit? Kasi yung sinasabi na pagpresyo ng bigas, napaka-manipulative po ng ginagawa ngayon Kahit padamihan mo yung kadiwa, hindi pa rin naman niya talaga magiging solusyon. Sa usapin ng irigasyon, napakaliit po nung nireport sa atin kasi ang laki-laki talaga ng bilang na walang irigasyon sa atin. Para kay Senate President Chis Escudero, naging makatotohanan at komprehensibo ang sona ng Pangulo. Yung kanyang talumpati, tinalakay ang maraming mahalagang bagay na nararamdaman ng sambayanan at natuwa rin akong inuna niya ang talumpati niya kaugnay sa agrikultura, presyo ng bigas at tinapos niya siyempre sa issue ng pogo. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.